Praise God, yung buhay, nakapuri at buhay, nabalakpak sa ating dakilang Panginoon. Atin mo lang isang tabi ang lahat ng mga bagay, mga kapatid. Yung ating po mga trabaho, mga pinagkabalahan. Sa buhay po natin, let's focus our heart and our mind, the presence of the Lord this morning. Hallelujah. Atin mo lang isentro ating pong puso, ating panahon sa ating dakilang Panginoon ngayong umaga. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Atin pong buksan natin mga Bible, mga kapatid, tabog o Ephesians chapter 2. Praise God, chapter 2, verse 20 ng book of Ephesians. Sabi ng Bible, we are God's workmanship. Praise God. Created in Christ Jesus to do good works, which God prepare in advance for us to do. Sabi ko ni Pablo, mga kapatid, tayo po ay kamanggagawa ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Workmanship, ibig sabihin tayo po ay kamanggagawa para gawin ang mga mabuting bagay para sa ating dakilang Panginoon. Job chapter 10, verse 8. Sabi ng Bible, your hands shaped me and made me. Tayo po ay pinurma, minoldi, mga kapatid, ng ating dakilang Panginoon. Amen. Praise God. Let us pray. Atin po galingan si Brother Mags para mag-pray sa Word of God. Praise God. Hallelujah. Dakilang Diyos, muling Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amit na taas sa iyo, Panginoon. Ang pagkakasa na yung banal na salita, Yes, Panginoon. Lord. Lord God, dalangin ko, Panginoon. Hallelujah. Dalangisan mo, Panginoon, ang gagamitin sa oras ito, Lord God. Ibigay mo, Panginoon, ang iyong mga salita sa kanyang bibig, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang banal na Espiritu Santo, Panginoon, ang manguna sa kanya, Panginoon. Lord God, ganun din ang mga makikinig, Panginoon. Hallelujah. Dalangisan mo ang aming Hallelujah. mga pandinig, ang aming mga Amen. pangunawa, Panginoon. Upang ang mga salita mo na aming marinig, Panginoon, ay maging kalakasan ng aming pananampalataya, Panginoon. Hallelujah. At kami uuwi ng merong kagalakan, merong katagumpayanan, Panginoon. Hallelujah. At merong kalakasan sa aming pananampalataya. Lord, salamat, Panginoon. At lahat ng kapurihan at salamat ay binabalik sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Hallelujah. Jesus. Amen and amen. Isa pong buhay na palakpak sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 I would like to preach entitled Shape for Serving God. Praise God. Tayo po ay hinugis, pinurma, minoldi para sa paglingkod sa ating dakilang Panginoon. Praise God. Kamay mo yung nasa likuran mo, sabihin mo, magpatuloy tayo maglingkod sa Diyos. God bless you all and you may be seated. Praise God. Hallelujah. Binigyan po tayo ng buhay ng Panginoon. Praise God. Nilikha tayo ng Diyos, mga kapatid. Amen. Merong ulo, may puso, may kamay, may paa. Binigyan ng isip, mga kapatid. Binigyan ng kakayahan or ability. Hallelujah. Binigyan ng hininga ng ating dakilang Panginoon. Binigyan ng utak, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Para gamitin sa paglingkod sa ating dakilang Panginoon. Amen. Binigyan tayo ng buhay, ng kalakasan, ng karunungan, ng katalinuhan, ng kakayahan, mga kapatid, upang gamitin natin, hallelujah, sa paglingkod natin sa ating dakilang Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, nilikha tayo ng Diyos, hallelujah, ay hindi lamang para sa mundo, hindi lamang para sa trabaho, at lalong hindi para sa demonyo, mga kapatid. Nilikha tayo ng ating Panginoon, the number one purpose ng Diyos, mga kapatid, is to serve Him. Hallelujah. Para paglingkuran ng ating dakilang Panginoong Heso Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. You know, maraming mga sikat na mga artista, mga aktor, mga kapatid, mga sikat na singer, composer sa mundong ito, mga kapatid, hallelujah, na hindi nila alam ang purpose ng kanila pong mga buhay. Sino ang nakilala kay Elvis Presley?
na sikat na singer, American singer, composer, mga kapatid. Talagang sa kanya pong panahon ay nandun yung katanyagan, nandun yung kasikatan sapagkat napakagaling po na singer, napakagaling po na composer itong si Elvis Presley, mga kapatid. Hallelujah! At itong taong ito ay minsan nang tinawag ng Panginoon, minsan nang dumalo sa mga ganitong ori ng gawain, kaya lang hindi niya po pinagpatuloy yung kanyang paglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God. At bandang dulo ng kanyang buhay, mga kapatid, siya po ay pumanaw, siya po ay namatay, nawala sa ating dakilang Panginoon. Siya po ay namatay, nawala sa presensya ng ating dakilang Panginoon. Hindi po naganap ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay, mga kapatid ko. At yun po ang nakakalungkot isipin sa tao, na kahit ikaw ay sikat, kahit ikaw ay tanyag, pag ikaw ay namatay, nawala sa ating Panginoon, mga kapatid, hindi naganap yung purpose ng Panginoon sa buhay mo, mga kapatid. Walang silbi, walang kwenta ang kasikatan, walang silbi, walang kwenta ang katanyagan, walang kwenta ang mga talento, mga kapatid, at ang kayamanan pag tayo ay wala nasa presensya ng ating dakilang Panginoon, pag yung purpose ng Panginoon hindi po naganap sa atin pong mga buhay. Amen. Can you say amen? Hallelujah. Kaya kahit tayo po ay mga ordinaryong tao lang, kahit hindi ka tanyag, kahit hindi ka artista, mga kapatid, kahit hindi ka magaling na singer or composer, hallelujah, kahit wala kang kayamanan sa mundong ito, ang importante, maganap sa buhay mo yung purpose ng ating dakilang Panginoon. Ang importante, alam mo kung bakit ka nabuhay, alam mo kung bakit ikaw ay tinawag ng ating Panginoon. Ang mahalaga ay alam natin kung bakit tayo ay nalikha ng ating Panginoon, mga kapatid, upang paglingkuran ng ating dakilang Panginoon. Amen. Palagpakan po natin ang ating dakilang Panginoon Diyos, mga kapatid. Kaya nagsabing purihin ng Diyos. Praise God. Thanks God, Diyos is to shape you with spiritual gifts, heart, abilities, personality, and experience. Binigay ng Diyos lahat yan para tayo po ay hubogin ng ating dakilang Panginoon, para tayo po ibuhin ng ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Lahat nga po ng may puso magsabing praise God. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Binigyan tayo ng puso ng Panginoon para gamitin para sa Kanya. Amen. Binigyan tayo ng abilities, mga kapatid, ng mga kakayahan. Praise God. Mga talents. Hallelujah. Para gamitin sa paglingkod natin sa ating dakilang Panginoon. So yung mga talento po natin, hindi yan para sa mundo, mga kapatid. Yan ay dapat para sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Personality. Ang iba talaga, mayroong tinatawag na magandang personalidad, mga kapatid. Can you say amen? Maitsura, good looking, mga kapatid. Handsome, beautiful. Praise God, hallelujah. Hansama. Hallelujah. Lahat ka po ng gwapo at maganda magsabing purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Pati mga pangit nagsabi na rin. Nagok lang, mga kapatid. Amen. So lahat yan binigay ng Panginoon sa atin. Experience, mga kapatid. Praise God. Good experience, bad experience, merong purpose kung bakit naranasan po natin yan. Can you say amen? Meron ba dito nakakaras ng mga bad experience sa kanyang buhay? Yung mga karanasan na hindi mo makakalimutan hanggang ngayon sapagkat napakapangit na karanasan, mga kapatid. Pero kasama yon sa paghubog ng ating Panginoon, mga kapatid, para mabuo yung ating pagkatao, para magamit tayo, mga kapatid, ng Panginoon upang siya ay atin pong paglingkuran. Palagpakan po natin ang ating dakilang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi po ng ating Panginoon, Jesus said, your attitude must be like my own. For I did not come to be served, but to serve. Sabi ng Panginoon, ang inyong karakter
ay dapat maging katulad sa akin. Praise God. Sapagat ako'y naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Amen po ba? Tayo raw po ay dapat maging katulad, maging kagaya ng ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Praise God, na tayo po kung paano naglingkod ang Panginoon, ay maglingkod din naman tayo katulad po ng ating dakilang Panginoon. Yes, amen. Sino po yung willing maglingkod sa iba, magsabing amen? Amen. Hindi yung tayo parati yung pinaglingkuran, mga kapatid, hallelujah, kundi tayo po ang maglingkod. Yes, may mga time na, hallelujah, pinaglingkuran tayo ng mga tao, ng mga kapatid at mga kapatid, pero dapat matuto rin tayong maglingkod sa ibang tao, hallelujah, Jesus. Kapag tayo pa ay naglingkod sa iba, mga kapatid, amen. Praise God, magana po yung sinabi ng ating Panginoon, hallelujah, na tayo ay maging katulad niya. Praise God, hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod sa mga tao. Palagpagan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga ang Christian tinawag na Christ-like, or katulad ni Kristo, mga kapatid. So yung buhay natin, the way we serve, mga kapatid, ay katulad ng ating Panginoon, kagaya ng ating pong Panginoon, yung uri ng ating pong paglingkod sa Kanya. Can you say amen? Praise God, hallelujah. Si Lord, pag nag-serve sa mga tao, talagang buong puso, ginagawa niyang paglingkod, hallelujah, ng buong lakas at ng buong puso ng ating dakilang Panginoon. Hanggang sa cross ng Kalbaryo, amen, tayo po'y pinaglingkuran ng ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang tanong, kaya ba nating paglingkuran ng Diyos hanggang kamatayan? Hanggang wakas ng buhay po natin? Can you say amen? Praise God. Yung handang maglingkod sa Diyos hanggang sa wakas ng kanyang buhay, kumalakpak sa Panginoon. Praise the Lord. Tayo po ay maging katulad ng ating Panginoon sa ating pong karakter, sa ating pong attitude, sa ating pong paglingkod, hallelujah, ay maging katulad nawa tayo ng ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Number one, being like Jesus means being available. Lahat ay magsabing available. Available. God is looking for someone that is available, mga kapatid. Naghanap po ang Diyos ng tao na kung saan available para sa ating dakilang Panginoon. Lahat ay magsabing amen. Amen. Praise God, hallelujah. Ang hinahanap ng Diyos yung mga taong available para po sa ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Kaya nga nung tawagin ng ating Panginoon si Apostol Pedro, mga kapatid, come and follow me. Kaagad lumapit si Pedro at sumunod sa ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hindi sinabi ni Pedro, Lord, tika lang, magpaalam muna ako sa tatay ko. Tika lang, Lord, hallelujah. Maliligo muna ako. Tika lang, magbibis muna ako. Nung tinawag sa ng Panginoon, come and follow me. Kaagad siyang sumunod sa ating dakilang Panginoon, hallelujah. Siya available at wala siyang rason para sa ating dakilang Panginoon. Amen. At ang magsabing amen. He's not looking for your talent, mga kapatid. He's looking for your availability. Nakatingin ang Panginoon sa atin pong, hallelujah, availability. Kung tayo po ba ay available sa Kanya at willing sumunod sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Nung sinabi ng Panginoon kay Isaiah, propeta Isaiah, mga kapatid, praise God, sino ang aking susuguin? At sino ang sasama sa akin? Ang sabi ni propeta Isaiah, Lord, nandito ako, suguin mo ako, Panginoon. Si Isaiah ay available para sa Panginoon. Lahat ka po na available sa iyo, Facebook, kayo pumalagpak sa Diyos, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kung merong ipapagawa ang Diyos at kung tatawagin ka ng Diyos sa ministry, mga kapatid, available ba tayo sa ating Panginoon? Makakarating kaya tayo pag tinawag tayo ng ating Panginoon, come and follow me. Kailangan ng Diyos na mga
kailangan ng Panginoon, hallelujah, na kapag tayo tinawag ng Diyos, kaya natin iiwan ng lahat para sa ating dakilang Panginoong Hesukristo. Palagpagan po natin ang ating Panginoon. Your availability is more important than your talent. Praise God, hallelujah. Dahil yung mga taong walang kakayahan at walang talento ay kayang bigyan ng Diyos ng kakayahan. Kayang bigyan ng talento ng ating dakilang Panginoon. Kayang bigyan ng karunungan. Kayang bigyan ng gifts and talent ng ating Panginoon. At kapag siya'y available, siya ang gagamitin ng ating dakilang Panginoong Diyos. Palagpakan natin ang ating dakilang Panginoon. Kaya kapag present ka palagi, kahit parang iniisip mo na, Lord, parang wala akong lugar sa ministry, parang wala akong buwang sa ministry, iniisip mo parang wala ka talagang alam, hallelujah, sa gawain ng ating Panginoon, hallelujah, wala kang talento, wala kang kakayahan para sa gawain ng Panginoon. Ang maganda sa iyo, lagi kang presente, lagi kang nariyan, lagi kang available, every time na tinatawag ka ng Panginoon, the time will come, mga kapatid, hallelujah, mapapuno ka ng talento, bibigyan ka ng ating Panginoon, bibigyan ka ng talent, bibigyan ka ng gift, bibigyan ka ng wisdom ng ating Panginoon, at nagugulat ka na lang, ginagamit ka na ng Panginoon. Palagpagan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat ng available, say amen. Praise God. Sana po available tayo sa gawain ng ating pong dakilang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Katulad po ng sinabi ng ating Panginoon, Matthew 20:28, blind men shouted, Lord, have mercy on us. Jesus stopped and called them, what do you want me to do for you? Merong dalawang bulag nagmakaawa sa Panginoon, Lord, mahabag ka sa amin. You know si Lord, available ang ating Panginoon. Amen. Can you say amen? Nung makita na merong pangailangan, ang sabi ng Panginoon, sila po'y tinawag, pinalapit ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ano ang pwede kong gawin sa inyo? Hindi sinabi ni Lord, teka lang, busy ako. Teka lang, meron pa akong lakad. Teka lang, meron akong pupuntahan. Hindi sinabi ng ating Panginoon na makita ni Lord na merong pangailangan, mga kapatid, hallelujah. Pinatawag sila at pinagaling ng ating dakilang Panginoon. Why? Ang Panginoon available. Alam ang oras, mga kapatid, amen. Basta tatawag tayo sa Panginoon, anytime available siya sa ating buhay. Palagpakan po natin ng Diyos, mga kapatid. At ay magsabing, praise the Lord. Sabi po ni John Wesley, mga kapatid, hallelujah. Sabi po ng Proverbs 3:8, neither tell your neighbors to wait until tomorrow if you can help them now. Huwag mo raw pag-antayin, sabi ni King Solomon, ang kapitbahay mo na nangailangan kung kaya mo naman siyang tulungan ngayon. Lahat ay magsabing amen. Sabi ni John Wesley, gumawa ka ng mabuti ngayon hanggat kaya mo. Can you say amen? Sa lahat ng oras, hanggat kaya mo. Sa lahat ng lugar, hanggat kaya mo. Sa lahat ng tao, hanggat kaya mo. Gumawa ka ng mabuti ngayon hanggat kaya mo. Palagpagan po natin ang ating Panginoon. Huwag mo na ipagpabukas. Hanggat merong pagkakataon na gumawa ng kabutihan ngayon natin gagawin ang mabuting bagay para sa Panginoon. Palagpagan po natin ang Diyos natin. Kasi kung paghintay mo pa bukas, paano kung wala ng bukas? Can you say amen? Paano kapag yung taong gusto mong tulungan, kinuha na ni Lord? Or kaya, isa sa inyong dalawa, biglang nawala sa mundo, mga kapatid. Amen po ba? Kasi pare-pareho natin hindi alam ang bukas natin. Diyos lang nakakalam. Kaya nga, mga kapatid, kung meron tayong gagawing mabuti, hindi yan bukas.
dapat yan ay ngayon mo gagawin, mga kapatid. Hallelujah. Praise God, hanggang kaya natin, hallelujah, ngayon natin gagawin ang mabuting bagay para sa ating dakilang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Praise God, hallelujah. You can be used by God if you are available. Alam nyo, kaya tayong gamitin ng Diyos basta tayo po ay nariyan, available tayo sa gawain ng ating dakilang Panginoon. Praise God. Lahat ng available sa cell group, say praise the Lord. Hallelujah. Lahat ng available para sa LM conference, hallelujah. Yung praise God. Dapat available po tayo para sa gawain ng Panginoon. Lahat na available sa soul winning, evangelism, sa event. Para sa pag-aakay ng kaulwa, sa pag-ayo, sa pagdala ng bisita, dapat available din tayo. Amen. Hallelujah. Sapagkat wala ibang gagamitan ng Diyos, kundi tayong mga tinawag ng ating Panginoon. Amen. Hindi po aasahan ng Diyos yung mga nasa labas para mag-evangelize, para maghayo. Ang aasahan ng Diyos, mga kapatid, para mag-win ng soul ay yung mga nasa loob ng church, yung mga taong tinawag ng ating dakilang Panginoon. Amen. Palagpagan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam nyo, meron pong barriers, mga kapatid. Amen. Sa atin pong paglingkod sa Diyos. 3 common barriers in serving God. Number 1, self-centeredness. The reason why hindi natin nagagawang ministry or hindi tayo nakapag-serve sa Panginoon ng maayos sapagkat ang problema, ang barriers, ang hadlang ay yung self-centeredness. Nakasentro lagi tayo sa ating pong sarili. Naka-focus sa sarili. Laging nakatuon sa ating sarili. Laging iniisip ang ating pong sarili. Nakalimutan natin ang Diyos. Nakalimutan ng ministry, mga kapatid. That's why hindi tayo makapaglingkod. Sometimes sa paglingkod sa Panginoon ng maayos, mga kapatid, kasi may hadlang sa atin. At ang hadlang na yan, mga kapatid, walang iba, kundi yung kaisip natin para sa ating mga sarili. Can you say amen? Praise God, hallelujah. Kaya ang number 1 problema natin sa paglingkod kay Lord, ito. Sarili natin, mga kapatid. Amen po ba? Ano kayang kakainin namin bukas? Ano kayang babudgetin namin? Di ba? Inisip lang natin yung pagkain, yung susuoting damit, yung pang-tuition, yung pambayad sa kuryente, yung trabaho, o anumang bagay, lagi na lang nakatuon sa ating sarili, ng ating kaisipan, ng ating puso, mga kapatid. Ano kaya kung sa Diyos naman natin itoon, mga kapatid? Kaya yung problema, lalong dumadami sa buhay natin, kaisip mo sa sarili mo. Can you say amen? Iba ka po problema, kaisip mo sa pangailangan. Lalong tumatambak, lumalaki yung problema sa harapan mo, mga kapatid. Hallelujah. Nadadagdagan yung problema kasi lagi mong iniisip. Kaya minsan, imbis na maganda yung panahon, pumapangit yung itsura natin, yung mukha natin, sumisibangot tayo, ang ganda-ganda ng panahon kasi lagi mong iniisip yung mga pangailangan. Yung problema sa bahay, yung asawa mo, yung mga anak mo. Can you say amen? Pero kung lahat yan, mga kapatid, ibigay mo sa Panginoon ang ating pong iisipin, hallelujah, ay ang Diyos, ang focus natin ay ang Diyos, mga kapatid. Din lahat ng bagay, pati problema natin, ang Diyos ang bahala, ang Diyos ang mag-aayos niyan, mga kapatid. Ayusin ng Panginoon lahat ng bagay sa buhay natin pag ang focus natin ay nasa ating dakilang Panginoon. Palagpasan po natin ang Diyos. Kaya nagkakabuhol-buhol yung problema natin, kaisip natin sa ating mga sarili. Can you say amen? Pero kung matuto tayong kalimutan ng ating sarili sa ilang sandali, mga kapatid, bigyan natin buwang ang Panginoon
Bigyang panahon ng Diyos para ito ng ating puso isentro. I-focus yung ating puso at isipan sa ating Panginoon. Then may kita mo, yung paligid mo gumagaan. Yung mga problema unti-unting nawawalaway. Inaayos ng Panginoon, inaalay ng Diyos ang mga bagay sa ating buhay kapag yung puso natin nakasentro sa Kanya. Palagpagan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, bakit mo isipin problemahin yung bukas? Yung bukas ay hindi kayang magdagdag. Yung pag-alala mo, bukas hindi kayang magdagdag kahit 1 in sa buhay mo. Amen. Ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi dapat problemahin yung bukas. Amen. Kung anong meron ka ngayon, mga kapatid, pasalamatan mo na lang yan sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God, ipagamit mo yan sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoon sa mga bagay na meron ka sa araw na ito. Malakas ka ngayon, di purihin mo ang Diyos, mga kapatid. Wala kang sakit ngayon, ay di purihin mo ang Panginoon. Kung ayos yung kalusugan mo ngayon, ay di paglingkuran mo ang Panginoon, mga kapatid. May pira ka ngayon, purihin mo ang Diyos. May negosyo ka ngayon, purihin mo ang Panginoon. May trabaho ka ngayon, purihin mo ang Diyos. At isentro ang ating puso, ang ating isip sa ating dakilang Panginoon. Palagdagan po natin ang ating Panginoon. Atin magsabing purihin ng Diyos. Self-centeredness. Then perfectionism. Hallelujah. Kapag tayo po ay perfectionist, mahirapan tayo maglingkod kay Lord. Amen. O kapag lagi natin titingnan yung leader, yung pastor na perfecto, naku, wala pong perfectong leader. Amen. Amen. Walang perfectong pastor. Wala ring perfectong member, mga kapatid. Pero meron tayong perfectong Diyos na atin pong pinaglingkuran. Kaya nga doon tayo dapat nakatingin. Doon tayo dapat nakapokus sapagkat siya ang perfecto, mga kapatid. Wala kasing taong perfecto. Kaya kung sabi natin, di ba? Pag yung asawa ko mabuti na, okay na, perfecto na, saka na ako maglingkod sa Diyos. Naku, huwag mong sabihin di mangyari yun. Meron kasi mga tao na gano'n eh. Maglingkod kay Lord by condition. Can you say amen? Pag nakita ko yung asawa ko, yung anak ko na talagang okay na kay Lord, maglilingkod na ako sa Panginoon. Eh paano kung hindi maging okay? Amen po ba? O akala ko ba Christian ka? Akala ko ba born again ka? Akala ko ba Pentecostal ka? O bakit ganito? Bakit ganyan? Ay natural, tao yan. Minsan nagkakamali talaga eh. Tanggapin na lang natin yung pagkakamali kasi tao yan. Isipin mo na lang, parang ikaw din yan nagkakamali. Lahat nga po na nagkakamali dito ay magsabing amen. Amen. Lahat tayo nagkakamali, di po ba mga kapatid? Kasi lahat tayo ay tao, mga kapatid. Isa lang po yung hindi magkamali ang ating dakilang Panginoon. Palatinan po natin ang Diyos. Kaya kung tingin mo, si pastor may mali, yung leader may mali, ay di isipin mo, parang ako din yan nagkakamali. Kasi ikaw nagkakamali ka rin eh. Amen po ba? O, minsan nga, mas marami kang mali kaysa kanya eh. Amen? Kaya huwag natin tingnan yung kanyang kamalian. Ang tingnan natin mga kapatid, hallelujah, yung tayo po'y magsumikap lahat sa atin pong paglingkod, lahat tayo ay titingin sa ating Panginoon, lahat tayo ay nakapokus na katoon sa ating dakilang Panginoon, hallelujah, yung ating faith sa Diyos na kalagak, hindi sa mga tao, mga kapatid. Yung ating paglingkod ay sa Diyos, hindi sa tao. Palagpagan po natin ang Panginoon. Kaya huwag natin isalig natin pang paglingkod sa tao kasi mawala ka. Dahil sa tao. Can you say amen? Kaya maraming nawala sa paglingkod sa Panginoon kasi nakatingin sa tao. At nawala dahil sa tao, mga kapatid. Pero kung sa Diyos tayo nakatingin, hindi ka mawawala, mga kapatid. Hallelujah. Kahit meron mang nakikita mga imperfection sa buhay natin, mga kakulangan, mga kamalian, mga kapatid, okay lang yan. Hallelujah. Ang mahalaga, nagpapatuloy tayo, nagsumikap tayo, mga kapatid. Hallelujah.
Sa kabilang banda, malawak ang biyaya ng Panginoon. Malawak ang habag ang grasya ng Panginoon upang tayo ay tulungan, hallelujah, upang tayo gawin na banal sa kanyang harapan, mga kapatid. Upang tayo ay makapamuhay ng meron pong kabanalan at katuwiran sa kanyang harapan. Ganyan mo sa amen. Amen. Actually, tinutulungan din tayo ni Lord para maging maayos tayo. Amen. Basta magpapaayos lang tayo sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Sino ito yung gusto mo umayos? Amen. Sabi mo sa tabi mo, umayos ka. Praise God. Hallelujah. O, lahat tayo. Basta gusto mo magpaayos, ayusin ka ng Panginoon. Amen. Praise God. Pero kahit gusto ka ng Panginoon ayusin, pag ayaw mo magpaayos, tiyak wala ka talaga sa ayos. Mawala ka sa ayos, pag gusto ng Diyos na ayusin ka, ayaw mo pagpaayos, mga kapatid sa Panginoon. Banda-banda riyan, mawala ka sa ayos. Ganyan siya, amen? Sabi mo sa kapatid mo ulit, magpaayos ka sa Panginoon. Ayos tayo kay Lord, mga kapatid. Di ba ang sasakyan, pag brand new, okay yan eh. But after 1 year, after 2 years, after 3 years, may mga piyesa dyan na kuminsan lumuluwag. Kuminsan kinakalawang. Kailangan kalikutin, higpitan ng mekaniko. Kasi hindi sa lahat ng panahon, brand new ang sasakyan. Habang ginagamit, umaalog-alog sa pagtakbo niya, mga kapatid, darating ang time, ang ibang piyesa, kakalawangin, masisira, kailangan palitan, kailangan higpitan, mga kapatid, para kondisyon ulit at tumakbo ng maayos. Kaya nyo sa amen? Di ba nung bago tayo kay Lord, parang napakasipag, napakainit, on fire, kahit walang permitting pupunta first. Kahit walang gawain. Amen. Pupunta ng parsonage para magkipagpintuan sa pastor, mga kapatid. Sobrang init kay Lord. Brand new eh. Bagong baptized, pero after 10 years. After 15 years, medyo may mga umalog-alog na. Can you say amen? May mga area na sa buhay natin na parang kinakalawang, kailangan ng latiruhin. Kailangan ng higpitan. Kailangan ng gamitan ng katala, mga kapatid. Bakit? Para ibalik sa magandang kondisyon. Kaya minsan pag tayo po ay mga kalawang sa buhay natin, may mga umaalog na piyesa sa ating panampalataya, kailangan ng Word of God upang tayo ay pangakalan, upang tayo ibalik sa tamang kondisyon, upang tayo ay turuan, upang tayo ay maalahanan, upang tayo, hallelujah, ay sawayin sa ating mga mali, upang tayo ay ayusin ang ating Panginoon para ibalik sa pagiging branyo sa paglingkod sa ating dakilang Panginoon Diyos. Palagpagan po natin ang ating dakilang. Kaya may mga Christian, kung kailan tumatagal sa kanawalan ng gana sa gawain. Nung bagong-bago kay Lord, branyo kay Lord, lahat ng gawain pinupuntahan, mga kapatid. Pero kung kailan tumatagal, nawalan tayo ng appetite sa ating pong paglingkod sa Diyos. At yun ang panahon na tayo po ay ayusin ang ating dakilang Panginoon. Palagpagan po natin ang Diyos. Kaya may mga mekaniko, may mga shop, amen, may mga talyer, para yung mga sasakyan na may mga problema, kailangan nang dalhin doon, ipaayos sa mekaniko, sa electrician, sa mga latiro, mga kapatid, para muling ibalik sa kanyang pagiging marami. Salamat na lang, Merong Church. Can you say amen? Hallelujah. Salamat, Merong Church. Salamat, Merong pagtitipon na katulad dito. Sapagkat sa labas, umalog-alog tayo minsan. Sapagkat sa labas, gumigiwang-giwang tayo minsan sa paglingkod. Salamat, Merong Iglesia. May gawain na katulad dito. Merong preaching na katulad dito, mga kapatid. Upang tayo muling ayusin ang ating dakilang Panginoon. Palagpagan po natin ang Diyos. Nagpapasalamat tayo kay Lord na meron ganitong pagsamba. Amen. Amen. Praise God na inaayos ng Diyos ang ating mga buhay.
Palakpakan po natin ang Panginoon. Materialistic. Material things, mga kapatid, hindi yan masama. Can you say amen? Hanggat nasa mundo tayo, kailangan po natin ang mga bagay na material. Huwag lang natin gawing Diyos sa buhay natin ang mga material na bagay. Amen po ba? Hindi masama na tayo ay blessed dahil kasama yan sa promise ng Panginoon. Hindi masama magkaroon tayo ng magandang bahay, magkaroon ng sasakyan. Hindi yan masama. Hanggat huwag lang natin gawing Diyos sa buhay natin ang mga bagay na yan. Bagkos ipagamit natin sa gawain ng natin pong dakilang Panginoon. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Huwag lang to the point na pagpunta mo sa mall, may nakita maganda, bili. May nakita ulit, bili. May nakita, bili. Pagbalik, wala ng pira. Hallelujah. So, ibig sabihin, bumili ka lang ayon sa iyong pangailangan. Ayon sa tamang pangailangan ng ating buhay, ng ating pamilya, mga kapatid. Amen po ba? So, hindi masama ang blessing, hindi masama ang mga bagay na material. Kailangan po natin yan. Huwag lang nating hallelujah, gawing Diyos-Diyosan ang mga material na bagay sa ating buhay, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Praise God, hallelujah. At maganda, kung meron tayong mga bagay na material, paggamit natin kay Lord para malawalhati ang Diyos sa mga bagay na yan na binigay ng Panginoon sa atin. Kung may bahay ka, ipagamit mo sa gawain ni Lord. Amen. Then everybody is welcome. Mga bisita, welcome kasi meron kasing bahay na parang hindi welcome ang mga tao. Kung binigyan ka ng Lord ng blessing ng bahay, mga kapatid, kung merong pupunta hanggat hindi yan magnanakaw. Huwag naman i-welcome pati magnanakaw, mga kapatid. No? Kapatiran, pastor, pamilya mo, i-welcome mo sa tahanan mo. Pagamit mo yan sa gawain ng Diyos para i-bless yung tahanan mo, yung pamilya mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Meron kang sasakyan, pagamit mo kay Lord. Binigyan ka ng sasakyan para hindi magsakay ng maraming chicks. Kundi para magsakay ng mga LM patungo sa Tagaytay, mga kapatid. Binigay ni Lord yan para sakyan ng mga young people, sakyan ng mga tatay, sakyan ng mga nanay, para magamit sa gawain, sa conference, para lumakas ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Praise God. Bukod sa lagay ng tiles yan, lagay din ng tao yan para kay Lord. Palpagan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya tayo, pag binilis ni Lord, mga kapatid, yung ating mga bagay na material, talagang para sa Diyos po yan. Diba? O, minsan yung sasakyan natin, mga kapatid, 7-seater, pero paggawain ng Lord, naging 9-seater, diba? Talagang siksikan hanggat makaupo, mga kapatid. Kulang na lang doon sa taas lagay, di ba? O bagkas siya lang, makarating lang sa lugar na kung saan naroon yung gawain ng Panginoon. Siksikan, lalo pag outing, grabe yung siksikan, mga kapatid. Hallelujah. So para sa gawain ng Panginoon, lahat yan. Kaya pag pinagpala ka ni Lord, ipagamit mo lang sa Panginoon. Marami pang blessing yung darating sa iyo. Oh, pag yung maliit na sasakyan, pinagamit kay Lord, pagkatapos yan, bibigyan ka ng bus ng Panginoon. Kasi maliit pa nga lang, pinagamit mo na, bibigyan ka ng malaki para lalo magamit sa Lord, mga kapatid. Para pag meron mga conference, hindi natin magrenta. Amen? Magkano rinta sa labas? Isang ban, 12,000, 15,000. Ay kung meron ditong kapatid, binigyan ng bus ng Panginoon. Wow! 100 kasya. Can you say amen? Pero huwag ka na mangarap ng train, wala kang release. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Huwag na rin tayo mangarap ng airplane kasi wala tayong airport, mga kapatid. Hanggang bus lang muna tayo. Palakpakan natin ang ating dakilang Panginoon. Praise God. Number 2, being like Jesus means being grateful. Lahat ng grateful, say praise the Lord. Praise the Lord. Nagpapasalamat sa ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Kaya pala sabi ni King David, hallelujah, I will enter into His gates with thanksgiving
in my heart. And His courts with praise. Ako ay papasok sa gate ng Panginoon na mayroong pagpapasalamat at sa court na mayroong pagpupuri, meaning kapag papasok ka ng simbahan, dapat sa pintuan pa lang, meron ka ng dalang pasalamat sa ating Panginoon. At pagpasok sa loob ng simbahan, meron kang dalang pagpupuri sa ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, ikaw ay grateful, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan sa buhay. Palakatan po natin ang ating dakilang Panginoon. Sino po yung excited kayo ng umaga na magbihis, maligo, mga kapatid? Excited sa bahay pa lang, pupunta ako ng simbahan, magpupuri ako, sasamba ako sa Panginoon, hallelujah. Agaan ko pagising, ako excited sa gawain ng ating dakilang Panginoon. Dapat ganun yung ating pong mindset. Every Sunday, mga kapatid. Can you say amen? Meron pa rito na igising ng alas 5 every Sunday para sa gawain ng ating dakilang Panginoon. Or before alas 5, gising ka na. Or alas 7, tulog ka pa. Dapat iba ang Sunday. Amen. Can you say amen? Kung kayo ang gumising na maaga ng Monday hanggang Saturday, ibahin mo ang linggo. Kasi ang linggo, special day yan para sa ating Panginoon. Araw ng worship, araw ng thanksgiving, araw ng pagpupuri, araw ng pagsamba, araw ng pagluwalhati, araw ng pasasalamat sa Diyos na dakila at magligtas sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating dakilang Panginoon. Dapat pinaka-special sa atin ang Sunday, mga kapatid. Kasi itong araw ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Amen. May mga tao na hindi na nagising kanina, pero ikaw gising ka pa. Can you say amen? May mga tao wala ng lakas kanina, nagkasakit, nawala sa mundo, ikaw, ako buhay pa, gumising, mga kapatid, nakita ang liwanag, wow, purihin ang ating dakilang Panginoon, pumasok ka sa kanyang pintuan na mayroong pasalamat at sa loob ng tabernakulo na mayroong pagpupuri sa kanyang dakilang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Dapat talaga magtutulak sa atin sa pagpupuri, mga kapatid, hallelujah. Pagpapasalamat sa Diyos ay yung atin pong karanasan. Amen. Bawat araw sa paglingkod, kung gaano kabuti, kung gaano kadakilang Diyos natin pong pinaglingkuran. Can you say amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Psalms, serve the Lord with gladness. Paglingkuran ng Diyos na merong kagalangan. Praise God, hallelujah. Sabi ni King David, o ni King Solomon, delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. Magpakaligaya ka sa Panginoon, at ibibigay niya ang desire na iyong puso. Yung word na delight meaning magpakasaya ka. Can you say amen? Serve the Lord with gladness. Hallelujah. Maglingkod ka na merong kasiyahan, may kaligayahan, amen. Papurihan, pasalamatan ng Diyos. Doon yung desire ng puso mo ay bibigay ng ating Panginoon. Amen. Sino ito yung merong desire? Na magamit, desire na i-bless, desire na magkaroon ng bahay, nagsasakitan ng business, ng trabaho. Sino may desire? Desire na lumago, magkaroon ng bunga, mga kapatid sa Diyos. Palakpakan mo ang ating dakilang Panginoon. Lahat yan, desire. At kapag ikaw ay maligaya sa paglingkod sa Diyos, yung desire ng puso mo ay kayang ibigay ng ating dakilang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Barriers and expressing gratefulness. Number 1, comparing, complaining, criticizing. Praise God. Nagko-kumpara, nagreklamo, mga kapatid. Mahilig mag-criticize, yun po yun pong hadlang, yung problema. Amen. Para hindi tayo magiging grateful at magpasalamat sa Panginoon. For example, mga kapatid, pagising mo sa umaga, umuulan, masama yung panahon. Oops! Ayaw ko nang sumamba, maulan. Umaga pa lang, pagising mo, nagreklamo na kaagad sa Panginoon, mga kapatid. Amen. May reklamo na kaagad, narinig si Lord.
So, complaining. Instead, dapat pagising sa umaga, salamat Lord, kahit masamang panahon, buhay pa ako. Amen. Salamat Lord, kahit masamang panahon umulan, sasambahin pa rin kita, Panginoon. Dapat ganun yung heart natin, mga kapatid. Amen. Huwag tayo mag-complain, mga kapatid, o mag-compare sa tao. Bakit siya maraming blessing, ako konti lang? Meron bang ganun tayong kaisipan minsan? Bakit sister, pinagpala, grabe. Ba't ako? Kaya ko na kay Lord, parang ang mountain ang blessing. Malamang, baka marami siyang tinanim kay Lord, kaya maraming inani. Amen po ba, mga kapatid? The more na marami kang tanim kay Lord, marami ka kasing aanihin. Kaya pag binilis ng iba, huwag ka lang magkumpara, sapagkat ibilis ka ng ating Panginoon. Depende sa iyong itinanim, depende sa iyong katapatan sa ating dakilang Panginoon. Don't compare yourself to others. Amen. Iwasan natin yung pagkukumpara, mga kapatid. Praise God. Bakit siya? Guwapo ako, medyo guwapo lang. At least guwapo ka pa rin. Oh, bakit siya? Puti ako. Parang sunog na, di ba, pinarito, mga kapatid. Magpasalamat ka. Oh, at least buhay ka. Amen po ba? Kasi yung itsura, wala kay Lord yan. Yung gwapo, yung ganda, wala kay Lord. Yung kote, sa puti, maitim kayo monkey. Wala sa Diyos yan. Importante kay Lord yung puso natin. Maputi ka, gwapo ka, pangit ka, may itsura ka, walang itsura, mga kapatid. Amen, maputi o hindi. Walang problema kay Lord yan. Hindi lang hinahanap ng Diyos. Ang kailangan ng Panginoon, yung availability natin, yung puso natin, yung isip natin, yung focus natin, ay nasa kanay ng tinitingnan ng ating Panginoon. Paratagan po natin ang Diyos. Hallelujah. Mahilig tayo mag-criticize. Hindi tayo maging grateful kapag yung criticism, mga kapatid, nandyan po sa buhay po natin. Complaining, mahirapan tayo magpasalamat sa Panginoon. Wrong motivation, mga kapatid. When you do good deeds, don't try to show off. If you do, you won't get a reward from your Father in heaven. Kapag daw po tayo gagawa ng mabuti, it's better na huwag sa public at ihayag. Mainam daw ay private kasi pag si Lord nag-reward, mga kapatid, ihayag ng Panginoon yung ginawa mo yung private na kabutihan. At kapag ginawa mo yung public yung kabutihan, wala ka na raw reward kasi tinanggap mo na. Can you say amen? Praise God. Halimbawa, ay grabe talaga sa ano. Puro grabe, puro papuri, tinanggap mo na. Can you say amen? Pero yung ginawang sikrito, para kay Lord, alam ni Lord, siya na nakakaalam. Ang reward in public, reward openly, ihayag ng Diyos yung gantimpala para sa iyo. Sino ang gusto reward ng Panginoon? Say amen. Palakpakan po natin ang ating dahilan, Panginoon. Last, mga kapatid, being like Jesus means being faithful. John 17:4, I have brought your glory on earth by completing the work that you give me to do. Sabi ng Panginoon, hallelujah, dinala ko ang iyong kalwalatian sa lupa upang gawing kompleto ang mga gawa o mga gawain na binigay mo sa akin. Si Lord, faithful sa kanyang ministry. Tinapos yung kanyang trinap ministry, mga kapatid, na siya ay tapat, buong buhay, ginampanan ang kanya pong tungkulin. Praise God, hallelujah. Bilang isang Christian, dapat masumpungan, maganda po na tayo masumpungan ng Panginoon na faithful, mga kapatid, sa tanang buhay natin sa paglingkod sa Diyos. Ay masumpungan na tayo ng Panginoon na tayo ay matapat sa paglingkod natin sa ating Panginoon. Hindi lang sa panahon ng kasaganaan o pagpapala, maging sa panahon ng kasalatan at problema, tayo ay faithful pa rin, matapat pa rin sa ating pong paglingkod sa ating Panginoon. Hindi lang sa magandang panahon, kahit sa masamang panahon, tayo ay matapat pa rin sa paglingkod natin sa Panginoon. Palagpagan po natin ang Diyos. So hindi lang tayo energetic, hindi lang tayo on fire sa panahon meron tayo, mga kapatid, maging sa panahon wala tayo, hallelujah, sa panahon na walang problema, maging sa panahon may problema, mga kapatid, tayo ay nagtatapat pa rin sa paglingkod natin sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Lahat ng pinagpala, magsabing, praise the Lord. Kaya mo natin paglingkuran si Lord kahit walang blessing. Amen? Kasi kahit wala yung mga bagay na material, kung meron ka ng buhay na walang hanggan, panalo ka pa rin. Kung ligtas ka, panalo pa rin tayo mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat lahat ng bagay, lahat ng blessing na material, hanggang lupa lang yan mga kapatid. Iba ang buhay na walang hanggan. Iba ang kingdom of God. Ibang usapan ng kaligtasan. Kaya kahit walang material, kaya mo pa rin maglingkod sa ating dakilang Panginoon. Palagpagan po natin ang Diyos. Praise God. Kahit hindi masarap ang ulam o masarap ang ulam, pasalamat tayo sa ating Panginoon. Can you say amen? Maaaring meron dito kanina, baka walang almusal. Kanina naglugaw lang. O kaya talagang dala pamasahe lang. Pero nakarating sa church para magpuri sa Diyos mga kapatid. Sa panahon ng kawalan, kahirapan o sakto lang mga kapatid. Amen. Matapat pa rin tayo sa paglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Pag nakita ng Diyos yung puso natin na hindi natinag sa katapatan, hindi nagbago sa katapatan ng Diyos, ay kikilos ang Diyos, ay gagawa ng milagro sa ating buhay upang i-bless tayo ng ating dakilang Panginoon. Magugulat ka, may mga opportunity dumarating sa iyo na pagdaluyan ng blessing ng ating dakilang Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Colossians chapter 3, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord, as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Gawin na natin ang lahat ng bagay para sa Diyos at hindi para sa tao mga kapatid. Yamang tayo po'y naglingkod sa ating dakilang Panginoon mga kapatid. Siya magbibigay sa atin ng pamana o reward, hallelujah, sa ating dakilang Panginoon. Sino ang gusto ng pamana? Hindi yung pamana baseline ha. Pamana, yung mga blessing na ibibigay ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. Bukod sa buhay na walang hanggan, may mga bagay na ipapamana ang Diyos sa kanyang mga anak, mga kapatid. Hallelujah. Maging faithful lang tayo sa ating dakilang Panginoon. Matthew 25:21, well done, thou good and faithful servant. You have been faithful with a few things. Alam nyo, ang faithfulness talaga nagsimula yan sa maliit na bagay. Amen. Sa kakaunting bagay. Doon nag-umpisa ang faithfulness. At kapag nakita ng Diyos, faithful ka sa kaunting bagay na binigay ng Diyos, sa kaunting bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Narito ang mga bagay na malaki, mga kapatid. Malaking kayamanan na ipapwedeng ibigay o ipagkatiwala ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya pag binigyan ka ng Panginoon ng maliit na income pero faithful ka, yung income mo palalakihin ng ating dakilang Panginoon. Binigyan ka ng maliit na business pero hindi ka natinag sa katapatan sa Diyos. Amen. Faithful ka pa rin mga kapatid, yung negosyo mo, palawakin ang ating dakilang Panginoon. Anumang bagay na meron ka hanggat tapat ka, maraming kayamanan na malalaki ang pwedeng ibigay ng Panginoon. Pag tapat ka, amen, faithful ka sa cell group mo mga kapatid, mas malaki pang ministry ang ibigay ng Panginoon sa iyo. Pag inamparan mo ng mabuti, yung ministry binigay ng Diyos sa iyo mga kapatid, anumang trabaho, anumang ministry yan, gampanan mo na merong katapatan, nagugulat ka isang araw, malaking ministeryo ay magkakatiwala ng Diyos sa iyong mga kamay. But don't expect mga kapatid ng malaking ministry kung sa maliit pa lang hindi mo na nagagampanan. Kung sa maliit na mga blessing, maliit na mga bagay, hindi nagagampanan niyo ang faithfulness, huwag kayo mag-expect ng greater things mga kapatid or mas malaki pang bagay. Dahil ang principle, dapat sa maliit na bagay, maging faithful, maging trusted tayo ng Panginoon. Hallelujah. When your life on earth is over, is God going to say, well done to you?
Kapag matapos na ang buhay natin, kaya-kayang sabihin, masabi kaya ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Kasi lahat ng buhay natin matatapos talaga. Sa mga katabi mo, una-unahan lang yan. Matatapos talaga. Sabi nga ni Brother Miles kanina, palubog na. Sa mga senior, medyo palubog na yan eh. Kung mayroong palubog iba, palitaw pa lang, palitaw mga kapatid. Pero yung mga edad-edad na, medyo palubog na mga kapatid. Lalo na mga 80 mga kapatid. Yung mga 80, sabi nila, amoy lupa na sila mga kapatid. Diba? So malapit nang lumubog, malapit nang mawala sa mundo. Now, pag nawala tayo, natapos ang ating buhay, masabi kayo ni Lord, well done, thou good and faithful servant. Kaya bang sabihin sa atin, thou good and faithful servant, naging tapat ka sa mga bagay na maliit. Hallelujah, pagkatiwalaan kita sa malaking bagay, pumasok ka sa kaharian ng iyong Panginoon. Hallelujah, tayong lahat. Ay tayo mga kapatid. Oh, glory, hallelujah, Jesus. Ang faithfulness po ay nagsimula sa mga bagay na maliliit sa paglingkod sa Hallelujah. Hallelujah. Sa loob ng lahat po tayo ay servant ng ating dakilang Panginoon. Maging mabuting alipin po tayo ng ating dakilang Panginoon Diyos. Hallelujah. Sapagkat lahat tayo ay alipin ng ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Katiwala ng ating dakilang Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, well done, thou good and faithful cell leader, faithful pastor. Hallelujah. But faithful servant. Kailangan ng Diyos ng mga tapat na alipin sa kanya pumabasan. We are God's workmanship. Tayo po ay kamanggagawa ng ating dakilang Panginoon. Katuwang ng Panginoon sa kanya pumabasan. Hallelujah. Kailangan ng Diyos ng mga taong available, mga taong grateful at mga taong faithful sa kanya pumabasan. Ito mga bagay na tatlo ay kailangan ng ating dakilang Panginoon. At hanap ng Diyos sa atin. Hallelujah. Ulitin ko ulit mga kapatid, tayo po ba ay available sa Panginoon? Tayo po ba ay grateful sa Diyos? Tayo ba ay faithful sa ating Panginoon? Ikaw ang nakaalam sa iyong sarili at ang Diyos. Hindi man tayo nagkikita araw-araw mga kapatid, pero ang Diyos ay lagi mong kasama. Lagi natin kasama bawat araw sa ating buhay. Hallelujah. He knows our faithfulness, our availability. Alam ng Diyos po yan. Alam ng Diyos mo tayo po ay grateful o hindi. Nagpapasalamat o reklamo sa Panginoon. Alam ng Diyos yan. Ikaw nakakaalam sa iyong sarili at ang ating dakilang Panginoon. Pwede bang lumapit tayo sa Panginoon ngayong umaga, mga kapatid, at pagitaas ng bagay ating mga kamay. Hallelujah. I-check po natin ating mga puso ngayong umaga. Hallelujah. Ano ba yung ating pong standing sa Panginoon ngayong umaga? Tayo po ba ay available? O pag tinawag ng Diyos, ang daming rason, ang daming dahilan. Dami tayong alibay lagi sa Panginoon. Are we available? Are you available sa gawain ng Diyos? Kapag tinawag ka ba ng Panginoon, binigyan ng ministry, hallelujah. Kasabihin ng Lord, come and follow me. Tayo ba ay buong pusong susunod o gagawa ng dahilan sa harapan ng Panginoon? You are available. Pagpasok ba natin sa loob ng church, andun yung thanksgiving sa ating puso. Hallelujah. Meron bang pasalamat? Meron bang pagpupuri sa ating mga puso sa loob ng simbahan? Masampungan ba ng Panginoon sa puso natin na tayo pinagpapasalamat? Oh Lord, salamat Lord, ikaw ay napakabuti. Salamat, napakadakila mo Panginoon. Salamat sa buhay Lord. Salamat sa negosyo Lord. Salamat sa mga customer Lord. Salamat sa trabaho Panginoon. Salamat Lord sa pribilehyo. Salamat sa kalakasan. Salamat Lord sa buhay. Salamat sa kagalingan. Salamat Lord. Hallelujah. Purihin ka Panginoon. Hallelujah. Come on. Enter into His gates with thanksgiving. And His courts with praise.
Christ. Hallelujah. May masumpungan kaya ang Diyos na pagpupuri sa ating mga puso. Hallelujah, hallelujah. Ang mga puso ko ba natin na nais na magpuri sa Panginoon? O ba tayo sa mga papuri para sa Diyos? Oh, glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, pasalamatan mo, purihin mo ang ating dakilang Panginoon. Huwag nating hanapin ang papuri ng tao para sa atin. Hallelujah. Kundi tayo ay magpuri sa Diyos, mga kapatid. Glory, hallelujah, hallelujah. Sapagkat isa lamang ang dapat papurihan ng ating dakilang Panginoon. Siya lamang karapat dapat papurihan, karapat dapat pasalamatan ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat siyang napako sa cross, hallelujah. Siyang nag-sacrifice para sa atin, siyang nabayubay sa cross para sa atin, siya ang nagligtas sa ating buhay, hallelujah. Siyang lumika sa atin, siyang humubog sa atin, siyang nagporma sa buhay natin, mga kapatid. Siyang magbigay ng hininga sa atin. Siya lamang po ang karapat dapat papurihan at pasalamatan bawat entry mo sa loob ng simbahan. Ang puso natin nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri sa ating dakilang Panginoon sapagkat siya ay mabuti, hallelujah. Ngayon at magpakailanman, mabuti ang Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Are you available? Lagi ba natin na sinasabi, Lord, here I am, send me, use me. Panginoon, narito ako, gamitin mo, Panginoon. Suguin mo, Panginoon. Hallelujah. Glory. Noong tinawag si Pedro, kaagad sumagot si Pedro, tumugon, sumunod sa Panginoon. Nang tinawag si Isaiah, kaagad siyang sumunod at hallelujah, tumugon sa Panginoon. Nang tinawag si Propeta Samuel, hallelujah, siya po ay tumugon sa tawag ng Panginoon. Willing ka bang tumugon sa tawag ng Diyos sa iyong buhay? Available ka ba kung bibigyan ka ng Panginoon ng trabaho, ng gampanin para sa kanyang iglesia? Are you available? Or nasabihin mo, Lord, di ka lang, Panginoon, busy ako. Lord, next time na lang, Lord, saka na lang. No, kapatid. Amen, hallelujah. Importante sa Panginoon ang ating availability. Amen, ibig sabihin, pag tayo susunod sa ating Panginoon, walang rason, walang dahilan, kaagad tayong susunod sa ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Are you faithful? Are we faithful? Oh, nalagasi kaya, rabaralagasi kaya. Naghanap ang Diyos ng mga taong faithful. Sabi ng Biblia, mahirap masumpungan ang mga taong tapat sa Diyos. Hallelujah. Sa iyo, PC mo kawi, meron kayang masumpungan ng mga faithful ang ating dakilang Panginoon. Masumpungan kaya ng Diyos ang ating puso sa loob ng church, even sa loob ng ating tahanan, sa ating mga trabaho, kapatid. Masumpungan kaya tayo ng Panginoon na tayo ay matapat na naglilingkod sa ating dakilang Panginoon. Waralaga si kaya. Come on, hallelujah. The Lord is right now. The presence of the Lord is in this place. Narito ang ating dakilang Panginoon. Kung meron tayong pagkakulan, kung meron tayong mga unfaithfulness, amen, hallelujah. May mga kagagulan tayo sa Diyos. Narito ang ating Panginoon. Handa tayong ayusin. Handa tayong baguhin ng ating dakilang Panginoon. Yes, hallelujah, hallelujah. Tutulungan ka ng Panginoon. Bibigyan ka ng kalakasan. Ayusin ang Panginoon ang ating buhay. Ang ating panampalataya. Upang tayo ay maging kagamit-gamit sa kanyang gawain. Come on, let's open our heart. Hallelujah, hallelujah. Wala si kaya, wala si kaya. Oh, hallelujah. The presence of the Lord is in this place. Kausapin natin ang Panginoon heart to heart. Puso sa puso atin pong kausapin ang Panginoon. Magipangkayan tayo sa Diyos. Pwede mong sabihin, Panginoon, tulungan ka.
Panginoon, pagbuhin mo. Alisin mo ang mga reasoning sa aking buhay. Alisin mo ang mga dahilan sa akin, Panginoon. Ayaw kabila mo! Ayaw gawain, Panginoon. Oh yes! Hallelujah! Thank you, Lord! Pagbuhin mo ang Panginoon. Alisin mo ang mga dahilan sa akin. Hallelujah! Hallelujah! Glory! Wala si kanya na mahalaga. Come on, hallelujah! Feel the presence of the Lord. Open your heart, hallelujah! Feel the presence of God. Oh yes! Naghanap ang Diyos na mga tao available sa Kanya. Naghanap ang Diyos na mga tao na faithful. Madalang pagpupuri, madalang pasalamat para sa Kanya. Naghanap ang Diyos na mga tao na faithful. Oh yes! Wala na ba si Kanya na parang Gawin mo ang presensya ng Panginoon. Tanggapin mo ang Holy Ghost. Tanggapin mo ang pagkapalan ng Panginoon. Yes, hallelujah. Gawin natin ang kanyang presensya. Gawin natin ang kanyang pag-ibig. Tanggapin natin ang kalakasan mula sa ating Panginoon. Mahalaga si Kaya, mahalaga si Kaya. Oh yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ilagay mo sa gitna, sa sentro ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Ilagay natin sa gitna ng buhay natin ang ating dakilang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mahalaga si Kaya, mahalaga si Kaya. Glory, 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 glory. Pwede ka manalangin, pwede ka mag-pray sa Panginoon. Sabihin ko, Lord, baguhin mo ako, Panginoon. Baguhin mo kami, Panginoon. Patawan mo kami sa mga kakulangan, O Diyos. Sa mga pagkakamali, Panginoon. Hallelujah. Lord, ayusin mo ang aming buhay. Ayusin mo ang aming karakter, Panginoon. Ayusin mo ang aming mga attitude. Hallelujah. Gawin mo kaming katulad mo, Diyos. Gawin mo kaming kagaya mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Bigyan mo kami ng pusong tapat sa iyo, Panginoon. Pusong available, hallelujah. Pusong lagi nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Oh, hallelujah, Jesus. The Lord is in this place. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Nawa sa pagbalik ng Panginoon, marating po tayo na tayo po'y available na. Tayo po'y grateful. At tayo ay faithful sa harapan ng ating dakilang Panginoon Diyos. Saan ka man kumaroon, masumpungan ng Panginoon ang puso natin na mayroong katapatan sa paglingkod sa Kanya. Palagpagan po natin ang ating dakilang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo manalangin sa ating pagkatapos. Tayong si Brother Max para mag-pray sa ating pong closing prayer. Praise God, hallelujah. Oh God, thank you, Jesus. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Tunay ka dakila sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, hallelujah. Dalangin namin sa iyo, Panginoon. Na kami masipungan mo, Panginoon, na dapat sa iyo harapan, Panginoon. Ikaw ang mula sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang magbigay ng pagmamahal para palataya sa amin, Panginoon.
Pag-iuhin mo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, hallelujah, upang kami maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Kami lumakat na mayroong pagkuwiran sa iyong harapan, Panginoon, hallelujah. Lord God, sa aming pamumuhay, Panginoon, pamunahan mo ang bawat isa. Samahan mo ang bawat isa, Panginoon, hallelujah. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Na kami, Panginoon, hallelujah. Lumakad na may katwiran sa harapan mo, Panginoon. Saan man kami naroon, Panginoon. Saan mo man kami dalhin, Panginoon. Kami, Lord, ay masumpungan mo na nagtatapat sa iyong Panginoon, hallelujah. Kadalangin din namin sa iyo, Panginoon, hallelujah. Na patuloy ka manguna sa gawain ito, Panginoon. Hallelujah. Tumawag ka pa ng mga maraming kaluluwa. Yes, Lord. Yes, Lord, salamat sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito, Panginoon, hallelujah. Tunay na ikaw, Panginoon, hallelujah. Ang nagbibigay, Panginoon, ang kalakasan sa bawat isa. Ang nagbabago sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Lord God, hallelujah. Sa aming pagsamantalang pag-iwalay, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang manguna, Panginoon. Ilayo mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, sa lahat ng karamdaman, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng mga sakuna, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na kami makarating ng ligtas at payapa sa aming mga pansamantalang tahanan. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Dalangin ko rin sa iyo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa bawat isa. Sa loob ng sanlinggo, Panginoon. Samahan mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. O God, hallelujah. Ganun din salamat sa iyong ginamit sa umagang ito, Panginoon. Patuloy mo pang gamitin, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon. Hallelujah. At bigyan ng kalakasan at kaalaman, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat, Lord. Hallelujah. Kami uuwi na mayroong kalakasan, Panginoon. Mayroong kagalakan sa aming isipan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Wala kaming masasabi, Panginoon, kundi kay aming pasalamatan, Panginoon. Kay aming purihin, Panginoon. Hallelujah. Kaya Lord God, hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, ibinabalik lahat namin ang papuri at pasasalamat sa iyong tanging dakilang pangalan. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Lahat ay magsabi ng Amen. 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 Everybody shout, thank you, Jesus. God bless you all. Magkamayan po tayo, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Ang mga alien po, meron gawin o kayang hapon, Class Rosalina. Mga tatay, pwede bang mag-meeting para tayo saglit para natin po mag-usapan yung ating po gawain o kaya. Okay, mga tatay, doon muna sa kabilang silid. Amen. Doon muna tayo saglit.